Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan at humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, bulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang mga tumutulong sa ating simbahan, gayon din ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagkamahal upang kaming nagsisipag bagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon. At hinahandugan. Ang sabi nila, iyan ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, Huwag ninyong lipulin ang mga taong inilis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo,
na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinangako sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupain ipinangako ninyo. Hindi na nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, masintahin ang bayan ko'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kanakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag niyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang magkaharap ng sakdal laban sa inyo.
Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi nyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano nyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapayapaan po para sa ating lahat, lalo na rin para sa ating mga mahal sa buhay na may sakit, sa mga kababayan nating may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Gayon din sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, sa malalayong lugar para sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Mabuhay po kayong lahat. Ang lasong ito na pula na lagi kong suot ay pagpupugay sa inyo. Tanong, ano po ang mas pakikinggan ninyo? Sigaw ng inyong isip o sigaw ng inyong puso? Ang pinakamadaling sagot, sigaw ng nanay o sigaw ng misis mo. Kasi kapag siyang sumigaw, lahat damay. Kahit wala kang kasalanan, napapapitlag ka, natulala ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, napapatahimik ka, umaayos ka. Alam niyo yun? Mahirap ang sigaw ng ina o ng misis. Baka katamaan ng ligaw na bala. But seriously, okay nga ba na tayo sumisigaw kahit pa tayo'y galit? Nakapagpapasunod man, nakaka-communicate ba talaga tayo? Nasasabi ba talaga natin ang ating punto at naiintindihan ba talaga tayo? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagbibigay ni Kristo ng mga puntos para patunayan na totoo ang kanyang sinasabi na siya'y Diyos o sugo ng Diyos, galing sa Diyos. Alam po ninyo ang mga Hudyo, sapat na sa kanila yung dalawang patotoo. Yan ay galing sa aklat ng Deuteronomio na nagsasabing, a witness is not enough to convict a man of a crime. 2 witnesses are necessary to prove that a man is guilty. Dapat hindi bababa sa dalawang patotoo o testigo para magkaroon ng bearing, dating, maging kapanipaniwala ang sinasabi mo. At si Jesus ay nagbigay ng maraming puntos. Ang unang punto ay si San Juan Bautista. Hindi nga ba't humanga ang mga tao kay San Juan? Inisip nila na si San Juan na ang hinihintay nila. Pero anong sabi ni San Juan? Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng panyapak. Siya ang kordero o siya. Tinuro niya si Kristo. Nagpatotoo para sa kanya si Juan. Okay, isa pa lang yan. Hindi pa ba sapat? O ito, sabi ni Jesus, yung mga gawa na ipinagagawa sa akin ng Ama, yung mga himala, yung mga milagro, na sabi nga po ng Pariseyong si Nicodemo, hindi ito magagawa ng isang tao liban sa siya'y galing sa Diyos. At yun, si Kristo. Dalawa na yan, pero dinagdagan pa ni Kristo. Ito yung patotoo ng Ama. Tinig mula sa langit ang nagsabing, si Kristo ang pinakamamahal niyang anak. Ano pa? Patotoo ng banal na kasulatan na by all indication, ay siya lang naman talaga ang pinatutungkulan. Ano pa? Patotoo ni Moises na nagsulat tungkol sa kanya. Hindi lang yan 2, 5. So dito, kahit na ang kulit-kulit ng mga tao, kahit ang tigas-tigas ng puso ng mga ito, pansinin po ninyo, hindi nagtaas ng boses si Kristo. Ang itinaas niya ay ang kalidad ng argumento ng mga puntos niya. Malumanay siyang nagsabi ng kanyang mga puntos sa kanya. At yan po ang pupwede nating makitang mensahe ngayon ng ating mabuting balita. In order for us to communicate, kasi lalong-lalo na sa mga taong hindi naman sa atin iba, gusto natin yung maintindihan nila tayo para hindi na tayo muling sisigaw. Kasi kung ang pagsigaw lagi, pag nagagalit tayo ay nakapagpapaintindi o nakapagpapabago ng tao, bakit sumisigaw ka pa rin hanggang ngayon? Matitigil lang ng ilang araw, sigaw uli. Yan na naman ang dahilan. So ibig sabihin, walang magandang nangyayari. Yun po kasing mga sumisigaw, ang itinataas nila ay ang boses nila at hindi ang mga puntos nila, ang pangangatwiran nila. Iniisip nila na kapag sumisigaw sila, mas nagiging tama sila. Ganun nga po ba talaga ang nangyayari? Alam po ninyo, kapag sumisigaw tayo, our purpose is to dominate and not to communicate.
Yung patunayan natin na tama talaga tayo at mali talaga yung tao. Hindi naman natin kino-question kung tama talaga tayo, kung tama naman talaga tayo. Pero ito ba ay mas napapatunayan natin kapag sumisigaw tayo? Hindi nga ba't kapag sumisigaw tayo, hinahayaan natin ng emosyon natin ang mag-control sa atin at hindi ang pag-iisip natin? Kapag hinahayaan natin, kontrolin tayo ng emosyon natin at hindi ng pag-iisip natin, paano tayo makapag-iisip ng mabuti kung ano ang puntos na sasabihin natin at kung paano rin natin ito sasabihin? Tuloy sa pagnanais nating makitang tama tayo ay mas namamali pa tayo. Tuloy sa pagnanais nating maging in control tayo, nagiging out of control pa tayo. Sige nga, napagbago mo na ba ang asawa mo, ang anak mo, kapatid mo, ang tao dahil sa laging pagsigaw mo? I don't think so. Kasi nga, hindi natin nasasabing mabuti ang ating punto. At ang naaalala ng sinisigawan natin, yung galit natin, at hindi yung malasakit natin. Sa parte naman ng sinisigawan natin, hindi natin siya nadidispose o naihanda para makinig sa atin. Manapa, naididispose natin siya para makipag-away sa atin. Of course, when we say things offensively, these things will be taken defensively. Kapag sumisigaw tayo, ang impresyon na binibigay natin agad sa taong sinisigawan natin, hindi tayo humaharap sa kanya para makipag-usap, kundi para makipag-away. Sino ba naman ang uupo na lang at ahayaan na lang na atakihin siya ng iba? Sige nga, na para bang, teka, hindi na pag-uusap ang gusto nito, away na, kaya kakasa na siya sa'yo. In that way, nawawala kaagad yung atensyon ninyong dalawa sa totoong problema na totoo na sa pag-aaway nyo talagang dalawa. What you therefore bring on the table between you at nung taong sinisigawan mo ay yung emosyon mo na hindi mo makontrol. Na siya namang nagtitrigger ng emosyon niya, ng galit niya, na hindi na rin niya makokontrol. Kaya nga, pansinin po niyo ang banat agad ng sinisigawan natin. Huwag mo ako sinisigawan! Huwag mo akong sigawan! Nagtataas na agad din siya ng boses niya. Kung sana sa pagtataas niya ng boses niya, magto-tone down ka. Marirealize mo, mali na sumigaw ka at sasabihin mong, sorry huhupa na ako bababaan ko ng, hindi mo gagawin yan kasubuan na yan Kasi ang gagawin mo na talaga, i-dominate siya. At hindi naman siya pa-dominate na sa'yo. So anong resulta? Hindi lang walang humpay na sigawan. Umaabot pa yan sa suntukan, sabunutan, o kaya totoong hiwalayan. Do a survey. Mag-survey po kayo. At hindi man lahat, pero generally, halos lahat ng suntukan, sabunutan, tuluyang hiwalayan, nagsimula sa sigawan. Huwag na po nating dagdagan. Kung may hindi pagkakaunawaan, tularan natin si Kristo. Let us raise not our voice, but the quality of our argument. Let us improve our points. Besides, kahit nga po mali tayo, ayaw nating sinisigawan tayo kahit ng boss natin, ng isang taong hamak na mas may kaya sa atin, hamak na mas malaki, mas malakas sa atin. Bakit natin ito gagawin sa iba? Lalong-lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga. Hindi nga ba't ang sinisigawan lang daw ay yung mga taong di naman malapit sa atin? Bagamat ito ay mali pa rin sapagkat wala tayo dapat sinisigawan. Pero kaya mo nasisigawan, hindi mo naman kaano-ano. Hindi naman malapit sa kanya ang loob mo. Again, mali pa rin ito sapagkat wala tayo dapat sinisigawan. Pero mas dapat din nating hindi sinisigawan ang taong malapit sa atin. Unless gusto natin silang mapalayo sa atin. Ang taong mahal natin, unless gusto nating mawala ang pagmamahal nila sa atin at natin sa kanila. Ang taong may ugnayan sa atin, unless gusto nating mawala ang ugnayan natin. Ang pagsigaw pa naman sa isang tao ay parang paghampas ng alon sa dalampasigan sa isang malaki, matibay, mabigat na bato. Kahit na yan ay matibay, malaki, mabigat. Kapag lagi namang humahampas ang alon dyan, pansinin mo, in time, makikita mo, umuuka yung alon. Bumabawas sa bato yung alon. Nakapagpapahina sa bato yung alon. Ganon din ang pagsigaw. Kapag nagagalit tayo sa pamilya, sa una akala mo walang nangyayari. Pero kapag laging ganon, gaano man katibay ang pag-asama, nagkakaroon yun ng epekto. May nasisira, may nauuka,
may nawawala. Kasi wala naman talagang naayos eh. Sumusunod lang, tumatahimik lang, pero may naiiwang sakit at pagdadamdam. Akala mo lang naaayos na sapagkat hindi naman kayo laging nagsisigawan. I mean, sigawan kayo ngayon, tumahimik siya, tumahimik ka, tapos lilipas yung ibang araw, saka kauli sisigaw o saka uli kayo magsisigawan. So, hindi naman lagi, hindi naman araw-araw, pero yung hindi lumilipas ang isang buwan, lalo na isang linggo, nagkakasigawan kayo, 2 beses, 3 beses, may nangyayaring hindi maganda sa relasyon ninyo. Nakalulungkot nga lang yung tuluyang masira, yung ugnayan, mawala yung pagmamahalan, magkalayo kayo so much so na kahit ano pang sigaw na gawin ninyo, hindi na kayo magkakarinigan dahil malayo na ang puso, ang loob ninyo. Let us therefore always raise not our voice, but the quality of our argument, the quality of our points. Tama na hindi ito kara-karaka nakapagpapabago ng tao, pero siguradong may kapupuntahan namang maganda ito. Maganda na mas naaalala yung ating punto. Hindi yung pagsikaw at hindi yung mga masasakit na salita, sapagkat darating ang araw na sa awa at tulong ng Diyos, yun ang makapagpapabago sa puso at sa buhay ng isang tao. Yung matandaan niya na kahit anong galit mo, hindi mo siya sinigawan, hindi mo siya lalo na pinahiya, at kahit na alam niyang nasaktan ka niya ng todo, pinili mo pa rin yung mga maayos na salita. Kaya siguro mainam na yung umiyak na lang tayo kahit galit na tayo. Hindi ito magpapababa ng ating pagkatao. Sa mga taong nakakaintindi ng sakit na nararamdaman natin na pinipigil nating makapagsalita ng hindi maganda, mas matataas pa nga tayo sa mga mata nila. Lalo tigit sa mga mata ng Diyos. Ng Diyos na mapagpasensya, maunawain, kahit na napakarami ng paulit-ulit ang kasalanan natin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin. Lalo ba't kahinaan natin yung sumisigaw tayo kaagad, nakapagsasalita ng hindi maganda kapag tayo nagagalit na. Pagdasal natin, kung hindi man tayo ganito, pagdasal natin yung mga kakilala natin, lalo na yung mga taong mahalaga sa atin, na makita nila na walang mangyayaring maganda kapag puro sigawan na lang maya't maya ang naririnig sa bahay, sa pamilya. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya. diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos Sapagkat anak ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringhin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kami na huwag sumigaw kapag nagagalit kami. Sumigaw man kami, walang masama sanang salita ang marinig sa amin. Sumigaw man kami,
mas maramdaman sana ang aming malasakit kahit na maiyak na kami sa pagpipigil namin na kami ay tuluyang magalit. Tulungan mo kaming makapag-isip kahit nagagalit na kami. Ayaw naming makapagsalita ng mga bagay na pagsisihan namin, ng mga bagay na makasasakit ng mga minamahal namin, ng kapwa-tao namin, ng mga bagay na po pwedeng hindi maghilom sa kalooban ng kapwa namin. Mayroong Magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring mahirap ang proseso, pero may magandang mangyayari. Yun ang pinakamahalaga kahit tayo maghintay pa. Kesa naman madaliin natin, pero hindi naman nagkaintindihan. At may mga nasugatan, may mga ugnayan na naperwisyo, na sakripisyo. Huwag sanang ganito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-alay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw.
Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be sa kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang napis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ang siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan, upang ang dinadala namin sa buti ay kumaan, at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa suporta ninyo, sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagtangkilik sa mga produkto ng St. Nelson ng Crown. Mayroon pong bagong t-shirt na darating for Holy Week and for Easter. Marami pong salamat at sa patuloy nating pag-subscribe, pag-share ng ating mga videos, reflections. Lahat po ng ito ay nakatutulong para sa patuloy nating pagpapaganda ng simbahan. Marami pong salamat. At pagtulong din sa ibang parokya, sa mga nangangailangan. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang meron kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig